dyan sa ating titulo o title, yung Baste Duterte at Sara susugurin si PBBM. Kasi ho, alam naman natin mga maiinit ho ang mga ulo. Yan mga yan, mga kababayan. Biruin mo naman. Oh. Siyempre, impeachment at suspension ang kinakaharap, ang pwedeng kaharapin ho nitong magkapatid, no, na ating Vice Presidente at Mayor ng Davao. Mainit si Baste Duterte ho, mainitin ang ulo noon, mga kababayan. Bakit ho kanyo? Oh. Yun siguro. Etong si PBBM kasi ba si BBM ho at si PBBM ho ang lagi nilang sinisisi doon sa kanilang mga nangyayari sa kanila. Hindi ho nila napapansin na sila ho mismo ang sumisira sa kanilang sarili, sa kanilang grupo, sa kanilang pamilya, mga kababayan. Yung mga paninira ho, hindi ho nagugustuhan ng taong bayan at halata po ng taong bayan yan. Oh. Bilang ho, alam natin na mainitin ho ang ulo ng ating Vice Presidente, di ba ho kapag yung doon sa Davao, nananapak ho ang ating Vice Presidente. Oh. Matapang ho yan. Kaya siguro, naisip ko lang, di kaya dahil dito sa mga isinusulong sa kanila ng taong bayan, iniisip nila na si PBBM, baka sumugod sa Malacanang. Hindi ho malayong mangyari, mga kababayan. Kung eto nga ho si Baste Duterte, no? Malakas ang loob. Malakas manindak. Siguro ho, akala ni Baste Duterte masisindak si General Torre. Di ba? Ano sabi ni Baste Duterte? Pangarap kong makasampal ng isang general. Kaso, problema ni Baste Duterte, mga kababayan, hindi yata siya inurungan at hindi yata nagpasindak itong si General Torre, mga bossing. Sa halip ho, sabi ni General Torre, hindi ako magsasampa ng kaso dyan. No, hindi ko sasampahan ng libel na kaso yan. Yan daw ho. Pero, magrereklamo. Magkakaso. No? Sa tingin ko ho, mga kababayan, si General Torre, madami hong naipon. Madami hong naipon na ebidensya, no? Na may mga irregularidad siguro, no? Doon sa Davao. Kaya mas malakas ang loob ni General Torre na sabihin na hindi ko kakasuhan ng libel yan. Makapal ang balat ko, no? Para sa mga ganyan. Masyadong malambot ang libel. Nandito na mga KOJC member. Tapos na ba misa nyo? Aba? Andyan ba yung mga mga KOJIC member? Yan. Pinaikli ko na, no? Kaysa KOJC ang haba. Pwede na sa inyo KOJIC. Maputi naman ang inyong pastor. Di ba? Baka mamaya sa init ho ng ulo ni Baste Duterte, mga kababayan, no? Ikaw, BBM, pilit mong inuudyo ka ng mamamayang Pilipino na ang ating Vice Presidente ay ma-impeach. Sasampalin kita. Susugurin kita sa Malacanang. Baka ho. Ganyan na yung maging tono ni Baste Duterte. Baka naman ang ating Vice Presidente, nako, matapang ho yan, nananapak ho yan, mga kababayan. Di ba? Follow up ko yung kay General Torre. Akala ni Baste, masisindak niya yung general. Yung general ho, mga kababayan. Pagkatapos ho, na sumagot ni General Torre, hindi, sabi ni General Torre, tingnan natin kung banta ba yan o kung ano man yan. Diba? Haharapin naman natin. Pagkatapos ho nun, mga kababayan, wala na. No comment na din ho si Baste Duterte. Siguro, akala niya lang masisindak niya. No? Yung hindi ho nagpasindak, mga bossing, hindi ho nagpasindak, kaya no comment na lang po. No comment na lang po si Baste Duterte. Nako. Kung sindakan at sindakan, tapos general yung sisindakin mo, malabo po yata yan. Kaya nako
kung sakali man na merong mga nagsisigaw ho na mamamayang Pilipino at patuloy hong lumalakas ang sigaw ng mamamayang Pilipino patungkol ho dito sa impeachment ng ating Vice Presidente. Aba, alam ho namin mainitin ang ulo ninyo, Mayor Baste at VP Sara. Pero wag niyong sisindakin ho ang ating Pangulo. Susugod kami sa Malacanang. Hindi. Ang mahilig palang sumugod, itong sila Morales. Sila Morales ho, mga kababayan. Tingnan nyo, nandoon na naman ho sa EDSA. 10 na naman. 10 na naman ho sila, mga kababayan. Sabi ko, anong magagawa niyang 10 peraso ninyo dyan? Tapos presidente ang gusto niyong pababain? Sasabihin ninyo na nalalapit na ang katapusan ni Marcos Jr. Tapos 10 kayo, 20. Ano yun? Tapos ang leader nyo, si Morales, na nag-umpisa, naging stepping stone si Maharlika, ngayon vlogger na. Okay, nako. Although lumilihis po tayo dito sa pagsugod, mga kababayan. Si Morales din ho, isusugod din ho yan, mga kababayan. Yung kay Morales, totoo ho, mga bossing. Yung kay Morales ho, totoo na isusugod ho yan. Alam nyo kung saan ho isusugod yan? Bukod sa isusugod na siya doon, magbabayad pa siya ng 1,000 piso. No? Sige nga, hulaan nyo kung saan isusugod si Morales. Di ba? Isusugod ho yan. Sabi, napagalitan pa tayo ni Sheena Joy. Ikaw naman, 22. I counted 22 pala. No? Pasensya na ho, nagkamali ako. Akala ko 10 o 20. Kulang pala ng 2. 22, Sheena Joy. Yan. No? Isisugod ho si Morales, mga kababayan, ng 4 na buwan ho sa Oblo. Dahil ho, guilty ho sa perjury, mga kababayan. Di ba? Guilty ho sa perjury si Morales. Na meron hong kailangan niya magbayad ng 1,000 piso. 1,000 piso ha? Kaso may hinto yung vlog. Na-enjoy pa naman ni Morales yung yung mga pakulay-pakulay. Di ba? Tapos, papasok siya ng 4 na buwan sa Oblo. Paglabas ho niyan, ng 4 na buwan sa Oblo, mga bossing, hindi na ho kilala ulit yan. Hindi na ho ulit kilala yan, mga bossing. Anyway, mga kababayan, anong oras na ba dito? 2:47 ng umaga dito sa New York. Kami po ay matutulog na. Magpapaalam na ho ako. 2,300 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe. Doon naman po sa mga may birthday, lalong-lalo na sa mga may birthday. No? Siguro parang gusto namin buwan-buwan magbigay ng pa-birthday cake, no? Sa 10 makukuha namin, mapipili naming mga subscriber. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Paabutin nyo ng 2,000 yung like na yan.